Asher, natapos na ba ang programa para sa anibersaryo ng EDSA Revolution at sino-sino ang mga dumalo sa aktibidad? Mapayapang natapos ang programa para sa ika-39 na paggunita ng ng EDSA Revolution dito sa People Power Monument. Ilan sa mga nanguna sa pag-aali ng bulaklak ay sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal mula sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP at Human Rights Violation Victims Memorial Commission at iba pang grupo. Halos isang oras lang ang tinagal ng programa para sa anibersaryo ng People Power Revolution dito sa EDSA. Pinangunahan ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang flag raising at 21 gun salute. Agad itong sinundan ng wreath laying o pag-aalay ng bulaklak. Ayon kay NHCP Chairman Regalado Trota Jose Jr., para nito upang sariwain ang laban na baguhin ang lipunan laban sa korupsyon, pag-iibang sosyedad at iba pa. We have to commemorate this every year dahil ito yung pinakita natin sa buong mundo na pwede natin baguhin ang society natin pamamagitan ng isang peaceful revolution. Walang dugong dumanak dito sa ating revolution. Kaya yan ang ating contribution. Yan ang dapat taon-taon nating ipagdiwang. Nagpahayag naman ng saloobin si HRDVMC Executive Director Carmelo Victor Crisanto sa unang beses na paggunita ng EDSA Revolution bilang isang holiday na mas mababa pa anya ang estado kaysa Chinese New Year. When the President Bongbong Marcos came into his administration on the first year, I was very happy to see a wreath that he had laid here, even though he was not present. So I felt perhaps his message of reconciliation, unity, which he said in his campaign, would actually fully materialize. Dahil nagpadala siya ng bulaklak eh. Ngayon wala yung bulaklak, nawala pa yung status ng holiday. Matapos ang programa sa People Power, nagsasagawa naman ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga rallyista. Kabilang na dyan ang iba't ibang grupo para sa Southern Tagalog People's Mobilization, kasabay nga ng paggunita ng People Power Revolution. Isinasagawa ang kanilang programa ngayon sa Department or harapan ng tanggapan ng Department of National Defense sa Gate 2 ng Camp Aguinaldo, kung saan nakatakdang magsira ang mga ito ng mga imahe ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahan na matatapos din ang programa mamayang pagkatapos ng tanghali at sila naman ay nakaplano na tumulak dito sa People Power Monument mamaya. Inaasahan din ng iba pang mga grupo ng mga rallyista na tutungo dito sa People Power Monument sa kanto ng EDSA White Plains. At sa pagkakataon naman ito ay nakabantay ang Philippine National Police, kung saan nakakalat ang mahigit or nasa 8,000 tauhan mula sa National Capital Region Police Office na inisyal nilang itinalaga dito, at kung kinakailangan nila ay may mga naka-standby pa na mga puwersa na maaaring i-deploy ng PNP dito sa lugar. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa'yo, Ella. Asher, magkakaroon ba mamayang gabi ng mga programa dyan sa kinatatayuan mo mismo? Ella, ang inaasahan na lang dito mamaya ay kung mayroon mang programa na magaganap, ayan ay mga programa ng mga rallyista o magsasagawa ng mga kilos protesta. Mayroon tayong mga narinig na mga ulat na mayroong ilang mga estudyante na pupunta na dito sa People Power Monument matapos nga silang mag-participate doon sa class suspension. Kanina ay nakausap din natin ng isang kawani dito na nakilahok sa programa ng People Power
monument at sinabi nila na mayroong mga nasa 400 mga eskwelahan ang nagpatupad ng class suspension sa iba't ibang lugar sa bansa. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.